Eto mga ka-RSP, may bago po tayong segment na dapat abangan every Thursday. Yan po ay yung tinatawag natin na G-Terms. Sa segment po na ito, bibigyan natin ng mas malalim na pag-unawa ang gender terms na madalas nating naririnig, ngunit maaring hindi lahat tayo ay pamilyar. Layunin nating ipaliwanag ang kahulugan ng bawat terminong ito at ang papel na ginagampanan nito sa ating pagkilala at pagrespeto sa iba't ibang gender identities. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Let's G for Let's G. G-Terms! Ito mga ka-RSP, napakalaga talagang pag-usapan natin itong mga iba't ibang klase ng mga termino for G-Terms. Una rin po rito ay yung tinatawag natin na Gender in Developments or GAD mainstreaming. Well, it is the major global strategy for ensuring that the government pursues gender equality in all aspects of the development process to achieve the vision of a gender-responsive society where women and men equally contribute to benefit from development. Napakalaga po para sa iba't ibang institusyon, ahensya ng pamahalaan at korporasyon. Siguro kahit na rin hindi sa mga government agencies, maging sa NGOs or non-government organizations and other civic organizations, na kinikilala natin yung iba't ibang karapatan na meron ng kalalakihan at kababaihan. O pag sinabi kasi nating gender, hindi lamang ito sumasaklaw sa male at female, no? Ito ay pumapasok din dito yung usapin ng iba't ibang mga klase ng gender mula doon sa LGBTQIA+, no? At marami pa, no? At kung kaya dapat kinikilala natin yung kanilang mga pwedeng maibigay sa isang kumpanya at hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon na dapat talaga ay natatanggal na ito sa lahat ng aspekto ng iba't ibang klase ng gender. Ito naman, Fee, ang gender mainstreaming. Yung mainstream ay isang interrelated set of dominant ideas, values, practices, institutions, and organizations that determine who gets what within a society. Okay. Simple lang yan, pantay-pantay na pagkilala sa bawat isa, kung ano man yung identity mo. Well, ganun para makita natin yung konsepto ng who gets what, tama naman, no, yung usapin ng equality mula doon sa kung ano ang kayang gawin ng lalaki, siyang kayang gawin ng babae. Diba? For instance, ngayon, if I'm not mistaken, sa DOLE ay dapat, or sa Department of Labor and Employment, kinikilala dapat na kung ilan ang bilang ng mga lalaki ay siya rin bilang ng mga babae sa isang klase ng field. Diba? For instance, if it's an engineering field, alam natin kadalasan ay mga lalaki ang talagang naunguna dyan. Pero dapat kilalanin din natin na mga babae ay kasing galing din ng mga babae. Ano mga lalaki? Kung kaya dapat, iisa lang din ang bilang. Diba? May mga, alam nga na tayo na ibang trabaho na mas mabibigat pa na kaya din gawin ng mga babae. Naman. May nakilala ako somewhere in Bacolod data, meron dong 63 years old na lola. Okay. Taxi driver. Dito sa may MacArthur Highway, bumabiyahe, babae, jeepney driver naman. Diba? Si Ryan po, mag-jeepney driver na rin. Lahat tayo, pwede natin gawin nga. Diba? Ayan po, ating mga dapat malaman dito sa G-Terms!